So, sa letter B po, mga kapatid. So, ito po yung mga building blocks, ano po, para magkakaroon po tayo ng matibay, malakas na relasyon sa ating mga kabataan. So, salamat no sa Diyos kahit sa kanyang gabay, pero kailangan din po natin na matuto na po ano po ang dapat nating i-apply. So, para upang lumakas o tumatak po ang ating mga relasyon sa ating mga kabataan. So, una-una po, sabi po, active listening. So, ano po ba yung mangyayari? No? Ano bang meron kung tayo po ay active, no? O handang makinig po sa kanila? Ano po ba ang positive outcome kung pinapakinggan po natin sila? Yun po yung number 1. Paki-next na lang po. Next, number 1. Yun. Active listening. Yun. So, minsan po mga kapatid, madaling mag-advise. No? Minsan tayo lang, minsan nagpapasunod po tayo ng mga kabataan, pero minsan hindi tayo nakikinig sa kanila. No? Kasi ang gusto natin mayari ay ganito talaga dapat. Minsan po, marami nga ako nakikita na or napapansin na gusto nilang gayahin kung ano po yung ginagawa nila. Kasi kikita nilang maganda maganda po ang kanilang ginagawa, pero yun nga po, hindi naman po natin hawak na po ang buhay ng tao. Saka actually, iba't iba po tayo ng kaloob ng Panginoon. Iba't iba po yung design natin sa Panginoon Diyos. No? Maaring ikaw as leader, maari mong silang gabayan, maari mong silang turuan, no? Kung ano po ang nakadisenyo sa kanila. So, mahalaga po yun mga kapatid na dapat tayo mismo as a leader, no, or kung meron man tayong leader, dapat turuan din po natin sila, no, na dapat marunong silang makinig din sa iba. Para magkakaroon po tayo ng matibay na relasyon sa kanila. Hindi yung puro ikaw na lang, no po. Kasi, una, nagkakamali rin po tayo, no. So, ako po sa aming grupo ay talagang sabi ko, pag mali po ako, ay talagang i-correct nyo ako. At saka, kung may basis naman tayo, lalo na pag sinabi ko na itinuro ko na sa inyo, at least minsan po, hindi natin nasusunod, palalahanin nyo ako. Kasi leader nyo po ako. No? Hindi naman lahat ng pagkakataon, sa totoo lang, nagagawa natin. Minsan sumasablay din po tayo. No? Mas maganda na talagang two-way communication po. Hindi lang po tayo ang nagsasalita. During prayer nga ho, minsan dami nating sinasabi sa Panginoon. Hindi man lang tayo marunong makinig kay Lord. Minsan dami nating hiling, Lord, ganito, ganyan, 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 ganyan. Pagkatapos, amen na, tulog na. Hindi man lang natin narinig ang Panginoong Diyos kung ano po ang response po, no, niya sa atin. So, maganda po, no, na una-una, active listening. So, active listening is crucial po, no? Napakahalaga po ng yung makikinig ka, no? So, dapat, sabi po, be attentive to their concerns. No? Kung meron man silang mga concerns, dapat po ay atin po silang unawain, pakinggan, no? Hayaan muna natin silang magsalita. Now, next na po sa active listening. Bukod pa dyan. Okay, sige, wala siguro, no? Sige, active listening is crucial. So, dapat magiging attentive po tayo sa kanilang mga concern. O ano man yung kanilang concern, dapat atin pong anong tawag yan, tayo po ay magiging mapang-unawain, no? Maunawaan natin ang kanilang kalalagayan sa kanilang mga struggles po, no? Dapat papakinggan po natin sila.
no? So, sabi nga po sa James 1:19, my dear brothers and sisters, take note of this. Ganun, no? Everyone should be quick to listen. So, slow to speak and slow to become angry. So, yun po, no, nagre-remind po, no, sa atin yung Biblia, no, na tayo po ay dapat makinig, no, ng maayos, no. At saka huwag tayong pagbigla-bigla, ano. Sabi dahan-dahan lang, relax lang. Kasi po mahalaga po 'yun para magkaroon po tayo ng magandang relasyon sa ating mga youth, no. Mas maganda po talaga sa totoo lang marami kang kasamang youth kasi parang bumabata ka rin, parang na anong tawag nito? Basta bumabata ka rin. Pag 'yun ang naging kasama kasi iba-iba ang dating nila no. Iba ang dating nila. Minsan may problema na kaunti, tapos tawanan na pagkatapos, ganun, no? So, dapat maging active listening po tayo. Okay, pangalawa po, consistency po, no? Dapat di tayo, no, pabago-bago. Paalala po sa atin na talagang tayo po ang tinitingnan, no? Tayo po ang modelo. Okay? So, din po silang tuturuan na talagang consistent po tayo. Sabi nga po, show up consistently in their lives. No? Whether in church, kahit sa online or in community. So, yung paggawa po natin ng mga schedule po, kung saan po ang ating mga leader ay maaring regular na atin po siyang makahalubilo o makakasama, no, sa at least po ay mararamdaman po nila na tayo po ay merong pong concern sa kanila, tayo po ay lagi po natin silang kasama, hindi lang sa pagdating sa kasaganahan. Po, kahit sa kawalan, kasama pa rin natin po sila. Dapat po ay ipakita po natin sa kanila na talagang yung ang ating paglilingkod para sa kanila ay totoo. Na po, minsan tawag nito, minsan pag naaasar tayo na hindi sila sumusunod, sige, di wag, okay na, wag na tayo, parang gano'n na, madali tayong sumuko. Ganun ho talaga, lalo na yung mga kabataan po talaga, ay meron silang part sa kanilang buhay, no? Naranasan din naman po natin yan, yung madali bang tampuhin, yan, mga kabataan natin, mga tampuhin. So, yung pag-aabot po natin sa kanila, hindi lang sa magandang panahon, kahit po sa alanganing panahon po, dapat po nandyan din po tayo para sa kanya, para magkaroon po tayo ng magandang relasyon, no? Magandang ugnayan, no po. Kasi po, ang Panginoong Diyos po ay relational. No? Inaabot niya ang mga taong una-una, yung may mga sakit, yung mga walang kakayanan, no? Talagang meron siyang relational approach po ang ginagawa ng Panginoong Diyos. Hallelujah. So, pangatlo po, empathy. So, empathy po, relate to their experiences by showing understanding and support in their spiritual, personal journey. Yan. So, po, yung mga kanilang mga karanasan, lagi po nating unawain, no? Dapat nakasupport po tayo sa kanilang lalo na sa kanilang spiritual matter, no? Kasi po marami po mga kabataan ngayon na masyadong ignite as of now, and then after a month nawala na siya, no po. So pag nawala na siya, ayun, lalo na pag
sabi ko nga, lalo na pag nagtampo siya or nasaktan, no? So, para bagang hindi siya bilong or something, minsan napapabayaan natin sila. Hindi wala na tayong pakikiramay, no, po, sa kanilang ang kanilang hindi magandang karanasan. No, parang tigas kasi ng ulo niya kaya ganun siya, ganyan eh. Hindi po. Dapat mga kapatid, dapat tayo po ang talagang aabot sa kanila. No? Dapat nandoon tayo. No? Kung nasaktan man siya ngayon, meron mang, halimbawa, natisod siya. Ayun. So, kasi pangit din ang ugali niya eh. No? Pangit din ang ugali niya eh. So, hindi ibig sabihin na pangit ang ugali niya. Ganun, wala na tayong gagawin sa kanya. No? Kaya nga po, dyan tayo, no? Upang kung ano man ang mangyari, mayroon man siyang hindi magandang karanasan, malungkot man siya, dapat nandun rin tayo. Minsan kasi, yun nga, lalo na kung matigas ang ulo, pasaway, yun na nga, yan ang bagay sa'yo. Minsan, ganun pa ang ibang tao. No, minsan, hindi mo na siya aabutin kasi yun nga, matigas ang ulo. Bayay ngayong magkaroon ng leksyon. Minsan pa, ganun pa. Pero minsan po, mga kapatid, habang pinapabayaan natin sila, nahihirapan na rin tayong abutin sila. Na po, o maaaring lalong maligaw sila. So, kung meron man pong hindi magandang karanasan sa kanila, meron mang mga problema, lalo na sa mga youth na walang magulang. Ayun, ang hirap no? So, or may mga magulang pero yung bagang ayaw namang pumayag na ma-involve sila sa church, no? Hindi pa Christian na kanilang magulang. Or may mga magulang din po, mga kapatid, na Christian na pero kumbaga pinagkakait nila yung oras ng kanilang kabataan doon sa mga gawain. Marami akong kilala niyan na unahin yung pag-aaral. Yun. Okay naman yun, wala namang problema yun. Pero halos wala na siyang ministry, no? Lagi ko ngang sinasabi, kung wala kang ministry sa Panginoon, hindi mo mahal ang Diyos. Daming ministry, no? Kapag yung pagchat-chat lang natin sa pangungumusta, pagbabati, ministry na yan. O pagwawalis-walis sa church, ministry na rin yan. Pagsama sa gawain, kahit mag-opening prayer, gano'n. Part ng ministry po yan. Pero minsan po, marami ako nakikitang mga youth na talagang gusto nilang gumawa pero ayaw na kanilang magulang. Yun. Dapat po, sasamahan po natin siya dyan, kapatid, upang hindi siya tuluyang lumayo. No? Kasi madali pong ma-discourage sila eh. So, yun. Doon po, sa pamamagitan nun, ay magkakaroon po kayo ng matibay na relationship, no? Magandang ugnayan. So, sabi nga po sa Galatians 6:2, encourage, sabi doon, carry each other's burdens. And in this way, you will fulfill the law of Christ. Yung palang pag-aabot, no, ng mga bigat ng ibang tao, dadamayan po natin sila. Yung pala ay pagsunod po ng batas ng Panginoon Diyos. So, mahalaga po yun, kapatid. Minsan po, nakakapagod din naman. Totoo po, no? Lalo na pag ang dami nyo namang bigat sa buhay. Gano'n, dami nyo namang mga suliranin sa buhay. Dami nyo namang ayaw nyo kasing makinig. Ano ba talaga, no? Lalo na kung ang dami nilang ganun. So, ikaw din maapektuhan. So, yun nga po, kagaya kanina po, example lang kanina, meron kaming ginagawa, ang dami kaming ginagawa. Sobra, mga paghugas ng plato, sa mga pinaglulutuan, gano'n. Tapos wala namang mga bayad yun, wala namang mga sahod. O di mo nga po, sa totoo, yung mga food nga, minsan ay binibili pa nila. Ayaw nilang bawasan yung ibenta na lang nila. Kasi po, nagre-raise po kami ng fund for mission. Ayaw talaga, sacrifice na lang daw. Sabi ko, wag naman. Kasi sabi na, bago pa daw. Bago lang daw, wala pang kita. Sige, kung yan po ang gusto niyo. Pero, sikapin po natin na magkaroon tayo ng kahit paano. Kumuha ko ng rice sabay, ulam para hindi na sila bibili. Ganun po talaga.
gagawin po na para sa totoo lang po, mga kapatid, dapat talaga ay anong tawag niyan, abutin talaga natin yung kanilang ang kanilang paniniwala kasi minsan grabe sobrang ignite, sobrang pero kung atin po silang napabayaan, yun nga po, madali din po silang ma-off. Okay, so unawain po natin, no, ang kanilang kung ano man ang kanilang karanasan. Encourage po natin sila, no, kung ano man ang kanilang pinagdadaanan, no. Mahalaga po 'yon. No? Wag po tayong sabi ko nga sa kanila, bawat hugas mo, kung yung paghuhugas mo, yung paggagawa mo, pag-i-encourage mo ng mga bibili, kung titingnan mo yung trabaho, madadapa ka. Manghihina ka talaga. Pero kung habang nag-i-invite ka, habang naghuhugas ka, nakikita mo yung Panginoong Diyos, at alam mo namang para sa Diyos, maaaring manghihina ka, pero tumatayo ka. No? Kasi po, una-una, ang Panginoong Diyos po talaga ang nagbibigay lakas sa atin. So, kung nakikita po natin silang gano'n na samahan po natin sila. Kung meron man silang panghihina sa kanilang buhay. Okay po, number 4 po ay authenticity. Dapat tunay tayo. Ano po mga kapatid? Dapat tunay tayo. Hindi tayo pakitang tao. Hindi pwedeng kumbagang kung ano lang yung kaya nating gawin, yun lang. So, dapat beyond na po na ipakita natin sa kanila. Minsan, kahit hindi natin kaya, kinakaya. Tapos pagdating ng dulo, katitisura na tayo. No? So, dapat maging totoo tayo, mga kapatid. Maging tunay po tayo. No? Sabi nga po, be real and transparent in your interaction. So, as youth can spot in authenticity. So, kung magkwento man ho tayo, no, dapat po ay totoo. No po, dapat ay hindi lie. Okay? So, ang pagsasabi po ng katotohanan po, mga kapatid, sa ating experience, lalo na pag pinagawa, lalo na po yung mga tagumpay na nanggagaling sa Panginoong Diyos, ay malaking bagay po upang magkaroon po tayo ng magandang ugnayan sa ating tawag nito, sa ating kabataan. Po, yung pagsasabi natin ng totoo po ay maaaring ma-bless po sila. Pero kung hindi po tayo nagsasabi ng totoo, magaling lang po tayo dahil kaharap natin ang Biblia, hindi naman natin isinasabuhay ng ating mga sinasabi, ay maaaring hindi tayo makakatulong sa kanila. Doon magkakaroon po ng gap. No po. Kung yun lang po ang ating kaya, yun lang po ang ating magagawa, ay di ang mangyayari po ay doon lang. Huwag na tayong masyadong magmayabang na kahit hindi natin kaya, kakayanin pa natin, no? Meron kasing iba, sasabi, kasama natin ang Panginoon. Yes, andyan po ang Panginoong Diyos. Pero alalahanin po natin, mga kapatid, ay ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Kahit hindi naman yan, hindi naman yung pinapagawa, gusto mo lang gawin para mapuri ka. Ano po? Tawag mga pakailamera. Hindi naman yun ang ibinigay ng Panginoong Diyos sa iyong task, or hindi ka naman dyan. Magpakatotoo po tayo. Dapat maging tunay po tayo para upang makahikayat po tayo ng magandang leader din ng mga kabataan. So, yan, yung sharing your personal stories po, yung sinasabi ko kanina, of growth, kung paano ka lumago, o lalo na ang iyong mga pananampalataya sa Panginoon, at lalo na kung yung kinento mo ang iyong kabiguan, no, na ganito ako na dadapa, ganito din ako tumayo. Okay, so yun po, magkaroon po yun ng build, no, ng magandang relasyon. At maniniwala po siya sa iyo, no? Yun po ang maganda.
no, kung talagang tunay tayo. No, wala, kahit alam ko, opo, nagsisinungaling po tayo sa kanila, ay wala rin yung mangyayari. Kasi, ang tawag niyan, malalaman rin po nila yung tunay. No? Kasi po, ang Diyos po ay Diyos ng kaayusan. Ayaw ng Diyos na magkakaroon ng, halimbawa, hindi pagkakaunawaan. No? Ayaw ng Diyos na kung yung itinuturo mo, yun na pala ay gusto mo. Ayaw ng Diyos kasi, marami kasing mga, halimbawa, gusto mong abutin siya, ay meron kang pera. Okay, through money, pwede mo siyang ma-invite, ganun. Pero, yung pala ay hindi naman tunay. Na po, ang sa iyo lang, ang pakay mo lang doon, makitang marami kang na-invite. Iba po yung gusto ng mangyari ng Panginoong Diyos sa'yo. Kasi po, sa totoo lang, yung pag-transform ng tao, ay hindi po nanggagaling sa pera natin. Minsan, gusto nating i-manipulate po, gusto nating kontrolin yung tao according sa ating talino, sa ating paging famous, sa ating pera. Ayun. Pero hindi po. Dapat po tayo ay lingkod lang po ng Panginoong Diyos. No? Ang Diyos po ang mismong nagtatransform sa ating inaabot. No? Tayo lang po ang ginagamit na dapat magpapakatotoo po tayo. So, number 5 po, no? Encouragement. Yun, mahalaga po yan. No? So, through encouragement po, pinapatibay po natin ang kanyang loob, no? Pinapalakas po natin siya, binibigyan po natin siya ng pag-asa, no? Sa pamamagitan ng pag-encourage sa kanya. So, sabi nga, continuously uplift and encourage them in their faith, no? Schooling and personal life. So, yung pagpapatuloy, no, na atin pong pinapaunlad, no, papaunlarin ang kanilang lalo na ang kanilang spiritual na buhay, no po, kanilang personal na buhay, no. Ikayatin natin silang pasiglahin, no, pasiglahin po natin sila ang kanilang pananampalataya. I-encourage po natin lagi sila, samahan, tuturuan, no. So, isa po yan, mga kapatid, na magkakaroon po kayo ng magandang relasyon. Kahit nakikita nating nahihirapan na. Yan. So, samahan natin sila, i-encourage natin sila, na lalo na sa mga Word of God na mga bagay. No? So, huwag natin silang iligaw. Huwag natin silang iligaw na huwag na muna dyan, dito ka muna. Na hindi naman yun ay dapat nating gawin. So, ang ating gagawin is to encourage them, no, para sila ay tumibay pa, no, sa kanilang mga pananampalataya. Minsan po ay dahil ikaw mismo mahina, kumbaga ay nagko-counsel ka pa ng ay ako nga ganyan, hindi ko kinaya. Maaring hindi rin sila maging ganun. Kasi sinabi natin sa kanila Pero kung i-encourage natin nila, kung para kay Lord yan, or yung vision ay galing kay Lord, ay hindi ka pabayaan yan kasi promise ni Lord yan Sabi ng Panginoong Diyos na kahit saan ka man magpunta, kasama mo ako. Yun. So, maaring through encouragement po, no? Kasi marami po mga kabataan na, yun nga, madaling ma-down. Then, mali pa ang ating sinasabi. Minsan nga ang iba wag ka munang dumalo ng Sunday. Magpahinga ka muna. Yun, mali po yun. Instead na nakita natin na medyo mina siya, may struggle siya sa kanyang buhay, nahihirapan siya, dapat turo natin sa kanya na kung mas maraming problema, mas maraming struggle sa buhay, mas dapat maging lumapit ka pa sa Panginoong Diyos. No? So, ganun po dapat mga kapatid. So, sabi po sa 1 Thessalonians 5:11, sabi dito, no, therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. So, yun po ang abilin po sa atin mga kapatid na i-encourage natin yung
bawat isa. So, mag-build tayo upang tulungan silang magkaroon ng pag-asa para tumibay po ang kanilang pananampalataya. So, ano na ba ako? Number 6, ayan, sige po. Mentorship opportunities. Ayan, yung pagtuturo po, mga kapatid. So, mahalaga. Ayan, sabi ko nga, mahalaga po mga kapatid kasi nagdedepende po kasi yung ang tawag niyan, yung growth, no, according sa kung ano po ang kanilang alam, no, para mas magiging maganda pa po ang kanilang paglago or magkakaroon pa kayo ng magandang ugnayan, no. Bawa kasi sabi ko nga kanina sa inyo na hindi natin kaya kung madami sila. So, mag-a-assign po tayo ng mga mature youth or yung mga young adult para sila ay gabayan, turuan. Ano po? Kasi po, sa amin po, yun nga po, ang ginawa ko noon, dahil hindi ko kaya silang i-handle, ang ginawa ko, gumawa ko ng small groups po or teams, no? Na para magkaroon po ng madali po yung anong tawag niyan, yung pagtuturo. So, ang youth po ay meron pong sharing team. Ayun. Ang youth po merong mission team. Ang youth po ay nasa marketing team. Ang youth po ay meron din pong ano pa ba? Floor, no? Taga ng floor, taga linis. And then may sa youth, may mga music agency po or NXA ang tawag po namin doon na handle ng music. Ayun. So, inahati-hati ko po sila lahat para according sa kanilang gift. No? Para mas madali po silang para yung pakikipag-ugnay po natin sa kanila ay hindi mahirap. Kasi po, kung ilalagay po natin sila doon sa hindi naman nila gift or hindi po sila doon, ay maaring mawawalan po sila ng gana. No po, mawawalan po sila ng gana. So, ang pagme-mentor po ay nagdedepende din po, no, doon sa kanilang kakayahan. Kaya po mahirap, no? Mahirap po kung ating susuluhin lahat. Kasi yung growth nila hindi natin makikita yung growth nila. Minsan mali na pala yung mali na ang ating pagtuturo sa kanila. So, mahalaga yun mga kapatid na mag-assign po tayo ng mga mature Christian or youth upang gabayan sila. So, dun din sa mga leader na yon na ating inassign sa kanila, yun, tinuturuan din po natin sila kung ano po yung mga topics na dapat ibibigay dun sa kanilang grupo kung hindi pa nila masyadong alam, no? So, tinitrain din po natin sila. Kaya po, napakalaga po. Itong MBS po, marami po dito, mga courses po, mga kapatid, maghikayat pa tayo. Kung anong gusto nilang, depende po kasi yan sa level. No, hindi ka po pwedeng, doon ka na sa mga systematic theology na hindi mo pa naunawaan kung sino si Kristo. No, kung gusto mo mag-lead, halimbawa ng mga tao para manghikayat sa so hindi agad doon na gamitan natin sila ng Greek, gamitan na ng mga Hebrews word, mga theological background, ayun. So dito po sa MBS, marami ditong sa meron pa ngang ang alam ko yung sa hermeneutics yata, no? Meron pa tayong mga methods of Bible study. Yun. Mautay-utay po natin na maituturo sa kanila kung ano po yung dapat para sa kanila talaga. Yung mentoring po mga kapatid ay napakahalaga sa ugnayan, no, ng tao at saka yung growth ng ating youth. Kasi kung mali po ang ating, hindi ko naman sinasabi kasi biblical nga daw po no, may mga strategy program depende sa discipleship po na dapat nating ilalapat po sa kanila. Ano po, kasi po kumbaga
malulunod po sila agad. Ano po? So, kaya po, maraming mga youth na hindi nagtatagal kasi po, hindi po sila dumaan una-una nung basic, no, na ganun pala anda. Sa amin po ay meron po akong, meron po kaming discipleship, core discipleship cycle. No? Sa inyo din po, meron din naman po. Yun, mahalaga po yun, mga kapatid, kasi uh, mag, hindi mo siya po pwedeng, ibig sabihin mo ba na kung 18 years old na yung bata, pwede mo bang gawin siya, ano bang year, ano bang grade, or college na ba yan? Yung 18 or grade 11 or grade 12, ano ba? Let's say, ganun. Dahil 18 na siya, no? Dahil 18 na siya, pwede mo siyang ilagay doon kung saang grade siya. Pero hindi pa naman siya dumaan ng grade 6 or grade 7. Dahil 18 na siya, kasi 18 na nga, dito mo na siya ilagay, hindi po pwede yun. No? Kailangan po nating idaan siya doon sa hindi pa niya natapos. Okay, kasi po, ganun po talaga yung kalakaran. Kasi mahirapan po tayong turuan sila na hindi naman po nila naiintindihan. Magugulo lang po yung ating mentoring. So, turuan po natin sila in a practical way to implement ng mga dapat na magagawa, no? Kaya nga po, sabi ko nga, sa ushering team, no, meron kaming sa mga carpenters, no? To masipag to gumawa, masipag ayun, tinuturuan din po natin sila according sa kanilang kanilang ginagawa, no? So, mahalaga pala sila. Halimbawa, yung mga nagbi-build ng building sa amin, mga kabataan, maglilibor-libor, mapaliwanag niyo po sa kanila na yung lakas na ginagamit po natin na talagang binigay ng Diyos, para dyan pala yan sa paghahakot ng ganyan, no? So, malaking bagay yan dahil kung wala ka, hindi mangyayari itong building na ito. So, yun po, mag-assign po tayo ng mga mature youth, o kung wala pa tayong masyadong mature na youth, send mo po sila dito sa MBS po para mas matututo pa sila sa mga dapat po nilang gampanin, no po. So, huwag natin silang, marami po kasi sa atin na yung bang gusto natin tayo lang magtuturo. No po, yun yung maraming kalakaran ngayon Kami po sa aming church ngayon, marami po kami naka-enroll. Mga kabataan po, in-enroll ko po dito sa MBS. Kasi gusto ko po silang matuto. Hindi ko pinagkait yung kanilang yung gusto ng Diyos sa kanilang buhay. Pero marami po mga pastor na kinukontrol nila ang kanilang mga kanilang members, kanilang mga youth na ay dapat dito ka lang mag-aral na magano. So walang problema po 'yan, no, mga kapatid. Alam ko po na ang MBS or sina Pastor Roderick po ay talagang ang focus po nila is para matuto tayo. Totoo lang po. Biruin mo, pwede mong i-replay, pwede mo gumagawa po ang MBS ng kaparaanan upang matututo ang isang estudyante na wala naman siyang kakayanang mag-online ng ganito kasi may trabaho, ng face-to-face, no? Pwede siyang matututo. Pwede niyang i-replay, pwede siyang mag-aral doon. Biruin mo po. So, ang mentoring po ay napakahalaga po, no, sa ating para magkaroon po ng magandang, kasi po kung iba-iba po ang ating kaparaanan sa pagtuturo, no, lalo na sa ating church, iba-iba ring ang kanilang alam, ay hindi nga maganda ang ugnayan po natin. So dapat yun, sabi ko nga, ang mentoring po ay napakahalaga po sa ating iglesia. So 7 po, involving in decision making. Yun. Dapat minsan ang ating mga youth minsan ay ini-underestimate po natin sila. Parang wala silang kakayahan na magdesisyon o magpapatupad or wala silang idea. Ganun.
So, para magkaroon po tayo ng magandang ugnayan, dapat po, halimbawa, kung meron kayong sa amin lang po, iba-iba naman po tayo. So, sa amin po, sa youth po ay meron pong mga officer. So, hindi dahil ang officer sila lang po ang mag-ano. Although meron silang mga idea, at then ipapasa po nila doon sa iba at ipag-aralan po ng lahat kung yun ay applicable ba sa lahat. So, yung mga rules, yung mga regulation, dapat involved din po yung iba. Hindi po pwedeng sa akin po, hindi ako po pwedeng magbigay ng mga decision or mga rules na nakikita ko namang pag sinabi kong 5 o'clock, daan na kayo. Hindi naman po pwede yun. At mga estudyante na 5:30 naman sila. So, kumbaga, hindi po pwede, mga kapatid, na yung ating availability, ang lahat, pwedeng masusunod. No? Oy, Merkulis tayo. Kasi available ako. Paano naman nun sila? So, dapat ma-involve po sila, no? Sa patungkol sa mga decision making. So, sabi nga, let them take part in planning youth events or church programs to foster ownership and responsibility. So, hayaan natin sila, mga kapatid, na magkakaroon party sila, no, sa pagpapalago ng team ng church, ng youth department, mga events, mga church program. Alala ko lang po nung may akong mga church noon na pagdating sa mga event, hirap na hirap silang magpa-event ang mga youth, no? Kasi kinokontrol po ng mga nasa taas. Kumbaga, ang galing ng kanilang mga strategy, kaso lang, minsan nasusunod ay yung mga elders, yung mga ganun ba, ay hindi dapat ganyan kasi, yun nga, hindi nila nakikita eh. Kaya, yung church ay, ang hirap lumago. Bandage po sila dun sa ganun. Pero nung kalaunan na, nagpalit na po ng mga ibang, board, ayun. Kasi napapakinggan po kasi sila eh, no? Nakasama sila sa mga decision making, bibigay sila ng mga planning, pinapakinggan sila. Ayun, nabilong na sila doon sa mga yearly program. So mamaya po may mga example po tayo sa mga patungkol sa mga programa, activities ng isang taon. So, hayaan po natin silang ma-involve po, mga kapatid. Yes, huwag nating i-underestimate yung kanila. Pakinggan natin sila. Kung hindi naman yung hindi papaliwanag po natin kung ano po yung bakit hindi pwede. So, kahit mag-start po tayo ng mga small leadership roles, no? Mga event coordinators, gamitin natin sila, no? Kasi actually sa totoo lang ng mga kabataan ngayon, iba sila, iba ang kanilang mga magagaling sila, no? So maaaring magamit natin sila. Okay? So panghuli po, C. So 7 steps to incorporate fun and fellowship. Okay pa po ba kayo? Okay pa po ba? Okay po, Pastor. Amen, Pastor. Okay po. Diretso pa po tayo. Wala nang break. Bibihira lang tayo magkaklase, no? Yes. So sikapin natin, no? Magkakaroon po tayo ng weekly class po, na po. Pasensya lang po talaga, sobrang busy lang po. Sobrang busy lang po talaga. Pasensya po. So now, sa C po tayo, 7 steps po to incorporate fun and fellowship. Yon. So, kasiyahan, no, pakikipagkapwa ay napakahalaga po yan, no, sa ating mga kabataan. So, minsan gusto nilang masaya, no, ang kanilang ginagawa. Ayaw nilang malungkot, no. So, yung pakikipagkapwa, pakikipag-ugnayan, gusto nilang yung lagi bilong po sila
palagi. So, meron pong 7 steps po, no, na meron dito upang magkaroon po tayo ng masaya, no, at magandang pakikipag kapwa, no, fellowship. So number 1, creative Bible studies. Yan. So creating games or challenges, next po, challenges into Bible studies can make learning more engaging. So kagaya po nun, yung pagsasama-sama ng halimbawa, magkaroon po tayo ng laro o mga hamon sa pag-aaral ng Biblia, maaaring gawin po natin, no, na dapat ay nakakainganyo po ang pag-aaral, no? So halimbawa lang po, maaari po tayong gumamit ng mga trivia or mga scavenger hunts para gawing maganda ang ating interactive sa ating mga session. So, yung mga trivia po, no, alam po natin na yung mga ano ba tawag, ano pa bang mga example? Yung imposibleng dilaan mo ang iyong siko, yung mga ganon. Mga halikan mo ang iyong batok. Yun, dapat maging creative po tayo. Ano po? Upang maging masaya, no? Kasi pangit, no, kung boring lagi, no? So, yun nga po. Pero ang kagandahan po doon, mga kapatid, bago po natin gagawin kasi yung mga pagtuturo natin, bago tayo magkaroon ng creative Bible study, dapat talagang inaral muna natin yun, no, kung paano. And then, yung mga kabataan, magaling diyan, no, magaling. Minsan nga sa aming meron kaming youth camp, ang tawag po namin ay revamp, no. So, Camp Alam, revamp Camp Alam for youth camp, ganun. So, ako po nung una ko dito sa aming church, hindi pa naman ako katagalan dito. Mga 8 years pa naman ako sa aming church. Nung una, siyempre ako ang nagbibigay sa kanila ng kaparaanan, kung 2 years, 3 years, utay-utay na po sila na po ang gumagawa. Hanggang ngayon po, tinitingnan ko na lang po ang kanilang ginagawa. Ayun. So, kasi mas creative pa sila sa akin. Mas marami. Pero, bago nga lang doon, bago nag-camp, mayroon po kaming inattend. Simple nakita ko, mayroong mga conference ng youth, no, para makatulong, para mas ma-enhance pa siya sa kanyang pagiging leader, para magkaroon ng maraming idea, ay isinali namin siya doon sa dalawa ko sila noon, isinali sa Rizal. Nakalimutan ko kung anong event po yun. Basta for youth, campers po yun. So 3 days po sila doon. May mga panibagong mga activities. Ayun, at least po ay kahit nagbayad po kami doon, ang mahalaga po ay natututo sila. Ayun. So para magkaroon sila ng magandang gawain patungkol dun sa ay dapat yung marami silang alam. So, itong pag-create po ng mga Bible studies, hindi po, alam ko, maraming boring No? Pag sinasabing Bible studies na, ay, kung na naman, mag-aaral na naman. Pero kung gawin mo po siyang interactive, maganda po ang inyong talakayan, ay yun, magiging buhay po yung ang inyong pag-aaral ng salita po ng Panginoon. Nakaka-catch up po nila yung Word of God, and then nai-apply nila ng maayos. Kaya po, mahalaga po yun, mga kapatid, na buhay, no? Creative Bible studies. Kasi sa mga yun, talagang boring sa kanila yan. Sa mga matatanda naman, minsan, nakakatulugan na nila yon, no? Pagsalita ng Panginoong Diyos. Pero sa mga bata, pagsalita ng Panginoong Diyos, parang ayoko, no? Para magkaroon po tayo ng magandang pag-aaral, gawa po tayo ng kaparaanan na mga strategy upang sila ay yung bang
yung bang maisip nila na ang tagal naman ng Miyerkules, gusto ko nang mag-aral uli. O I mean, gusto ko nang mag-Bible study. Yun. Hindi kagaya ng iba na, bilis naman ang araw. Wednesday na naman. Aral na naman. Yan. So, may magagaling din kung minsan po, yun nga, sabi ko nga, minsan nga po, naging boring kasi minsan po, ang yung tinatalaga natin, kahit hindi naman siya para doon, nilagay natin siya doon. Dahil minsan, kaibigan natin, minsan ganun siya. Minsan, ay palagay natin, nag-aaral ng Bible school kasi yan eh. Yes, wala namang ano doon eh, kung nag-aaral ka ng Bible school, kung hindi ka naman para doon, ay hindi talaga maging effective yung gawain yun. Ano po, kasi ako po, sabi ko nga, nagpa-plant po kami ng church, mahirap. Sabi ko nga sa Panginoon, kung hindi siguro ako tinawag ng Diyos dito, ayaw ako. Wala ka namang sahod. Pa-plant ka ng church. Pagkatapos pa-plant ng church, after ng 7 months, 8 months, noon po hanggang ngayon naman, nagpa-plant pa rin po ako ng church. Iba lang yung style ngayon. Noon po ay, pag nag-plant ka ng church, 1 year, 2 years, pag okay na, or 7 months, depende sa growth. Okay na, hahanap na ng pastor para doon. Plant ka na naman ulit. Then kung meron na naman doon, kaya plant ka na naman ulit. Magtatalaga ka na naman ng pastor para doon. Alam ko naman siguro, dito po, meron pong naka-experience ng planting ng church. Ang hirap po talaga. Kung lagi kang nag-uumpisa. Meron kasi nagpa-plant ng church, pagdating ng doon, siya na, hanggang doon. Okay yun. And then, go to church. Ganun. Pero yung kami noon, although meron kami mga churches talaga, pero mostly po, halimbawa, pag pupunta kami ng iba, lalo ng mga Visayas or Luzon, no? So, kakandak ng crusade, kakandak ng, yun ang uso-uso nun eh, seminars, conference, camp, gano'n. So, nagpa-plant ng church, dahil sa afternoon, pag naging okay na, iiwanan mo na at may itatalagang pastor. Yun. Medyo na ano ko talaga yun, yung mga ganyang, pero masaya. Pero masaya, lalo na pag ngayon, pag nakikita mo yung church na, dating puno lang ng mangga ito, nagtitipon, ngayon, ang laki, aircon na. Ayun, ganda doon, no? So, kahit yung mga pastor na nandoon ay, ibig sabihin ay mas angat na sa'yo sa kabuhayan, okay lang yun. Importante, doon ka doon ka lang nilagay that time yung season mo plant lang. So ang magpapalago ay yung iba na. Hindi ka naman kung maganda ko talaga mga kapatid na yun ang isa sa dapat ating pansinin kasi ang hirap po magtalaga ng tao madadama yung iba. Yung pag-create ng Bible study hindi kasi ganito pwede na to. Nasa inyo po yan. Pero based on my experience po, mahirap po magtalaga kasi madadamay po yung mga listener, yung mga kapatiran natin. Madadamay po. Instead na lalago, nagiging stagnant, minsan ay nagiging boring. Okay po. So, outdoor activities po, number 2. Okay, so in outdoor activities nga lang po ay medyo magastos ito. Okay. Magandang din po itong paraan para at least magkaroon tayo ng magandang ugnayan, paglago sa ating mga kabataan, pero makapag-build tayo ng magandang relasyon sa ating mga youth, pero medyo magastos lang po. Depende na po sa inyo. Pero isa po sa pinakamahalaga po para makabuild po tayo ng magandang ugnayan, paglago sa mga youth ay magkakaroon po ng outdoor activities. Halimbawa, sabi po dito, planning hikes, retreats, or next page po, or sports. Delay po ba ako? Hello po. Hindi po. Okay lang. Okay lang po. Sige po. So, halimbawa, planning ng hikes, yon. So, minsan, pag nag-hiking, kailangan mo ng sapatos.
Ay, pwede ba yung mag-hiking kayo ng mostly nakikita ko ay lalo na pag medyo may araw, ang init-init sa paa, paggabok, gano'n, no? Hindi ka makapag pag nakatsinelas ka. Doon pa lang medyo sa bagay, ngayon po, marami po nasa ukay-ukay ngayon. Marami nang pwedeng isuot dyan. So, kailangan planning ng hiking. Yun, kung ganun po, depende po sa inyong surroundings, no? Sa inyong church. Retreats, yun. So, maaaring pwede pong magkaroon ng sports, no? Ang ating mga youth para makapag-banding po sila, no? Sa iba. So, yung mga outdoor activities po ay, yun nga po, kaya nga kami po ay marami kaming mga IGP kasi nag-ano po kami, nagre-raise po talaga kami ng funds. Lalo na malayo pa yung December, pero yung mga children's ministry kasi po kami po ay medyo marami-raming station. Meron kaming 16 station ng children's ministry. Ayun. Plano na kami ng para sa mga outdoor activities po namin pagdating ng December. Bigay man lang kami sa mga bata. Yun po yung una-una naming ginagawa sa mga bata. Pero dyan po sa station na yan, meron na po kaming 5 churches na na-build po dyan. So, through children's ministry. So, kung titinan niyo po, gumagastos po siyempre, every Saturday po ang aming gawain. So, may mga teacher po kami, 2, 3. Ang gumagastos po ng pagkain, ng kanilang mga snacks ng mga bata, ay yung pong mismong teacher. Yan, sinasanay ko po sila na talagang, sige, kung hanggat kaya nyo, no, na gumastos. Pero nung una, medyo hirap sila. Kasi yun nga, tinitingnan kasi nila, wala sila. No, yun ang experience ko po. Mula noon, hindi na nabago yan. Mula nung ako'y naglingkod po ng Panginoong Diyos since 1989 po, yun na po yung yung bagang tinuturuan natin silang lumakad. Tinuturuan natin na ang kanilang pananampalatayaan. Nung una nga mga estudyante po. Pero nung time to time po, talagang ang patutuon nila, may Diyos. Meron talagang Diyos na tutulong. Kasi wala silang kakayahan noon. Pero ngayon, nagugulat na lang sila. Natatapos na lang sila sa kanilang college. Pero hindi nagkukulang ang Panginoong Diyos dun sa kanilang mga tinuturuan. Sa mga outdoor activities po. Yan. Hindi nagkukulang. Ang importante lang po talaga is yung iti-train po natin sila lang maayos. So, itong outdoor activities po mahalaga. Kasi po, una-una, magkakaroon po sila ng faith na maganda. Malalim pala na pananampalataya. Then, kakaroon po ng tawag niyan, ugnayan, halimbawa, sa mga retreats, gano'n. Tawag yan, pwede palang mag-pause muna. Pwede palang huwag tuloy-tuloy. Gano'n. Tapos pakinggan ang revelation ni Lord. Gano'n. Or sa mga sports, no? Pwede pala doon gumawa ng mga outdoor activities through sports po para makahikayat pa tayo ng mga ibang kabataan. So, sabi po sa Ecclesiastes 3:1-4 po, ano ba tayo dyan? There is a time for everything and a season for every activity under the heavens. So po, a time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build. 4 po, a time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. Yun po, may mga pagkakataon po, no, sa ating buhay na ganun talaga ng mga iba't ibang karanasan. So, ibig sabihin, ito po nagpapaalala sa atin na there is a time for everything, no? Kasama na po yung kasiyahan, fellowship sa iba, no? And then, activities na para makatulong, para makabuild po tayo ng pagpatibay, no, ng pag-uugnayan, magandang ugnayan para sa ating mga youth.
Okay po. So, 3 po, service-oriented fund. Ayan. So, sabi po, combining fun with service by organizing charity events like serve and play days where you help the community can be very rewarding. So ito po yung practical na paraan na atin pong mai-offer na po mga tawag ito practical na paraan para i-offer natin ng mga pag-serve, no? Or pagbibigay ng mga awards sa mga nagpa-participate, and then to encourage din po, no, na ma-involve po sila. So mahalaga po na atin pong anong tawag yan, i-combine, no, ang ating mga ginagawa. Kasiyahan, kasama po yung pag-serve natin sa tawag nito sa mga charity, kahit medyo mahirap pero masaya. Ano po? So service-oriented fund. 4 po, incorporate music and arts. And then sa pamamagitan po ng music, no, at makakapag-abot din po tayo ng ating mga kabataan. Sabi po, using music or painting or theater as a tools for both spiritual and social engagement can be very effective po. So, pag-organize po ng mga talent show, kung saan po ang ating mga kabataan ay ma-express po nila ang kanilang mga kaalaman, no, para maluwalhati po ang Panginoong Diyos, no. Yun po ang pinakamagandang mga kaparaanan, no. Incorporate music and arts. So number 5 po, theme events. So itong mga theme events po, halimbawa, sabi nga po, hosting theme nights like 80s night, o ano ba yung gusto niyong i-tema sa inyong mga activity, no? Or Bible characters, costume party, no? Can mix fun with learning. Yon, yung isa po yan mga kapatid na atin pong mahalaga na magkaroon po tayo ng mga team events, no, sa ating gawain para sa ating mga youth, pag makatulong po, no, sa kanila sa kanilang paglago. So ang kaparaanan pong ito, yung team dapat po ay align po, no, sa Bible story or spiritual na pag-aaral para magkaroon po ng para meaningful po yung event, no. Isa po yun sa dapat nating gawin yung theme event. 6 po, fellowship meals. Yon, diyan ako pwede. Yan, marami pong marami pong may gusto nito, favorite nito. So, yung sabi nga po, yung planning regular potluck dinners or snack nights after youth meetings can foster fellowship. Next page po. Wala po ba? Okay. Ayun. Planning regular potluck dinners or snack nights after youth meetings can foster fellowship. Biruin mo, ang daming gawain po mga kapatid na. Kung mula doon sa ating pag-aaral, ang daming gawain, no? Marami kang aabutin pala na dapat mong gawin, no? So, yun naman ay sa loob ng nasa iyo, sa loob ng isang taon, sa loob ng quarterly ba o monthly ba mo gagawin. So, ang pagpaplano po ng mga ganito, kagaya niyan, regular yung pag-aambagan, no? Mga ng hapunan or mga snacks pagkatapos ng meeting ng fellowship ng mga kabataan, ay ito po ay magandang maaring magkaroon po tayo ng magandang unity, no? Pakikisama, yan, jamming, no? Para magpalakasan, hindi lang puro Bible, puro tawag nito,
puro gawain. So malaga po to mga kapatid upang ma-refresh or masiyahan din naman sila. No? Medyo ang isa lang may disadvantage nito, lalo sa mga kabataan, ang iba walang pangambag. Ayun. Tapos pag hindi na isama, nagtatampo. Ayun. So dapat mga kapatid, pag meron man tayong ganitong fellowship meals, dapat meron ng nakaalat na pera para dyan. Para naman sa hindi makaambag, andun pa rin sila. Yan. Para iwas po ang tampuhan. Ano po? So, sabi po sa Acts 2:46, sabi dyan, every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere heart. Yun, di ba? So, ang highlight po dyan na ang napakahalaga na yung breaking bread together. Kasama sila lahat, no? Magkasama sila. So, yun po ay makakatulong po sa atin upang magkapag-build tayo ng sense of community. Yun. So, 7 po, team building games. Yun. So, siguro, nagawa niya po natin to, yung mga team building games. So, including team-based games that promote cooperation, such as escape rooms or obstacle courses, can be very beneficial. So, napakahalaga, no? Nag-benefits po sa atin yung pagkakaroon po tayo ng mga team building. So, alam ko naman na ginagawa po natin ito, no, sa ating mga churches. Kasi po ito po ay paraan, no, para to tie the lessons na kung ano po ang ating inaaral, no, sa ating mga activities, lalo na sa ating mga spiritual na paglago, at magkakaroon po tayo ng unity, no, sa ating team, sa ating simbahan. Kailangan po yan, no, yung team building talaga. Minsan games, minsan may marami po, depende po. Ngayon po kasi marami ng hindi lang games ang ginagawa ng team building. So, yun po isang talagang practical na paraan upang magkaroon po tayo ng spiritual growth at magkaroon po tayo ng magandang ugnayan sa ating simbahan. So, sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay, karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang, sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng Kanyang salita, ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos ng makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y karunungan at lalim sa pananampalataya.
Mobile Bible School, ako'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Hey, sa Mobile Bible School, tayo'y naglalakbay sa pag-aaral ng salita. Tayo'y magwawagi para sa kalwalhatian ng Diyos. Tayo'y nagpupuri sa kanyang biyaya. Tayo'y nagmamahalan. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa sa kalwalhatian ng Diyos. Tayo'y nagkakaisa.